kalampagin na natin etong mga kilalang influencers at personalities na makakapagtulong talaga sa votes ni Michelle D for Miss Universe. Kaya habang hindi pa nagko-close ang fan voting, go na! Ibibase ko dito ang TikTok accounts. Pero marami silang SOCMEDs. So ang pinakauna is si Herlene Budol with 8.5 or 8.9 million followers, running for 9 million followers. Tapos sobrang dami niyang followers sa Facebook, YouTube, Twitter, as in mga million-million. Kaya dapat natin siyang kalampagin. The second is Finest China. Maraming nanonood sa kanya, lalong-lalo na ngayon, with 1.3 million followers. Pero kapag titignan mo sa mga videos niya sa TikTok, sobrang dami, million-million. At marami talagang sumusubaybay sa kanya. And for sure, pwede natin siyang kalampagin. Tapos, ang next naman is si Marian Rivera with 7.5 million followers. Dati siyang judge noong 2021. Ayun, 2021 siya naging judge dun sa Israel. And yes, dapat natin siyang kalampagin din. Ang next naman is si Mami Oni. O diba, si Tony Fowler. Madami din siyang or sobrang lawak ng kanyang fan base. Hindi lang sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, saan pa ba? Sa Twitter. Ayan, sobrang dami niyang followers with 13.1 million sa TikTok, million din sa YouTube, as in grabe. Tapos si Vice Ganda with 12.5 million followers. So grabe, sobrang dami rin niyang followers sa YouTube, pati sa Facebook, sa Twitter din. O diba, sang kapataw sa Instagram. Kaya simulan na, o diba? And then si Bretman Rock, diba? With 16 million followers, tas million followers sa YouTube, sa Facebook page, sa Twitter, sa Instagram. Isa din tong bigatin talaga na sana makalampag natin para makatulong sa votes. And then, here comes Brian Boy. Diba? 4.2 million followers sa TikTok. Then, marami din siyang following doon sa Facebook page. And then, doon din sa YouTube. Ayun, ganon. So, kailangan din natin siyang kalampagin kay Ninang. And then, si Heart Evangelista. In any case na hindi siya yung napiling judge, ayun, pwede natin siyang kalampagin. Pero kapag judge siya, siguro hindi siya pwedeng gumawa ng anything na ingay sa SOCMEDs kasi nga judge, 'di ba? So, in any case lang na hindi siya matutuloy na judge. 'Di ba? Tapos si Kong TV, saka yung kanyang mga kasama sa Team Payaman, o 'di ba? Including yung kanyang asawa si V Cortez, ayan, with 2.9 million followers. I hope na makalampag natin ang Team Payaman kasi iba din kapag may mga Team Payaman na naaarangkada sa pagsuporta kay Michelle D. O, di ba? Tapos pati din si Raffy Tulfo. I think nag-promote din siya ng support sa mga previous candidates natin. I think may naalala ako na nasuportahan niya dati. With 3.8 million followers sa TikTok, million din sa Facebook, pati na rin sa YouTube, and bigatin din siyang social media personality aside from being a public servant. Dito naman tayo kay Alex Gonzaga. So, isa din siyang malawak ang fan base, hindi lang dito sa TikTok with 8.3 million followers. Tapos million din doon sa YouTube and then sa Facebook page, sa Twitter, sa Instagram. O, di ba? Kaya, ito din ang dapat nating kalampagin. Ang susunod nating kakalampagin ay si Ann Curtis with 3.2 million followers and sobrang dami din yung fanbase sa Facebook. And, ayan, YouTube din, syempre. Kasama niya si Erwan Husaf. So, syempre, matik na yun, no? Hindi lang si Ann Curtis, pati yung kanyang asawa. Kaya kalampagin na rin. And then, here comes Andrea Brillantes. I believe siya ang may pinakamaraming following sa TikTok, Filipina celebrity, na as in sobrang taas, 19.7 million followers siya sa TikTok. And then, mataas din doon sa YouTube and then Facebook page. So, ito ang dapat talaga na hopefully na magpundar din ng suporta, di ba?
And then, si Kiray Celis. Oh, di ba? Si Kiray Celis with 6.3 million followers dito sa TikTok. And then, malaki-laki na rin yung kanyang following sa Facebook. And then, meron din siyang YouTube. So, from a mainstream artist, syempre, sinimulan din niya mag-establish ng pangalan sa social media. Kaya, hopefully, no? And then, si Therese Tiangco on IG. Yan. So, malaki din yung following niya. 4.5 million. And may mga friends din siya na kasama niya sa pag-TikTok. Pero, hopefully din, magkaroon siya ng time para makalampag na makatulong sa voting. And then, Bex Battalion. For sure, yung Alipores ng Bex Battalion, tsaka yung mga kasama nila, grupo nila, hoping din na makakapagbigay ng voting, o 'di ba? Kasi marami sila na malalakas din yung following, hindi lang sa Facebook, sa TikTok din, sa YouTube. Ayan, kasi for sure magkakaroon sila ng watch party. Minsan kasama si Vice Ganda kasi magkakasama sila, marami sila. Syempre naman si Senyora Santibanez, na very active sa Facebook, pati na rin sa Twitter, pero wala siyang YouTube. Kasi nga, di ba, ano siya, character na masama ang ugali. And marami din siyang pinost about kay Michelle D na, syempre, she is also pouring her support para sa ating pambato. O, di ba? And then, pati rin naman si Mimi Yu with 3.9 million followers. Million din sa YouTube, tapos sa Facebook page. So, malaki din ang network na na-establish ni Mimi Yu, no? Kasi nakapagpundar pa siya ng bahay. O, diba? Social. Kaya, I believe, pwede natin tong kalampagin kasi makakatulong din sa voting ni Michelle D. O, diba? Tapos, alam nyo ba, itong owner or admin ng Pinoy History sa Facebook with 1.2 million followers, believe it or not, updated din sila sa pageants, ha. So, sa Miss International, sa Miss Grand, nakikita ko yung post ni Pinoy History. And, lately, or 3 hours ago, from this hour na binavlog ko tong video, so, meron din silang Miss Universe Top 18 semi-finalist. O, diba? Ang final prediction niya. O, diba? May final prediction siya. Sabi niya, Angola, British Virgin Island, Canada, France, Guatemala, Iceland, Ireland, Jamaica, Japan, Lebanon, Malaysia, Mauritius, Peru, Philippines, South Africa, Spain, Thailand, USA. O, akalain mo yon, meron silang semi-finalist. So, eto, I think, whether kung kakalampagin nyo or hindi, talagang mag-aano sila, ipupundar nila yung suporta nila. And I'm very sure, magpo-post din sila about sa fan voting. Kung hindi ngayon, baka bukas. Meron bagong update pala regarding sa voting. Marami ang nagsasabi na mag-focus na lang tayo doon sa fan voting, hindi na doon sa Voice for Change. Kasi kahit na tayo yung nangunguna, merong kumakalat na agam-agam na hindi assurance yung Gold Award kahit na number 1 ka doon sa voting ng Voice for Change. So, for example, ngayon na nasa top 1 si Michelle D, hindi guaranteed daw na mapapasa kanya yung Gold Award. So, I'm not sure kung correct yon. You can correct me if I'm wrong. Ayan, kaya mag-concentrate na lang daw tayo doon sa pag-vote sa fan vote. Fan vote by means of, ayan, i-download nyo yung app, Miss Universe app, pumunta kayo sa Play Store. So, madali lang yan gawin. Basta punta ulit kayo sa Play Store and then hanapin nyo yung Miss Universe app, i-download nyo, and then i-open nyo yung Miss Universe app. Punta agad kayo doon sa pinaka-down, pinaka-baba, center bottom center. And then, i-click nyo yun, tapos talabas yung mga countries. So, hanapin nyo si Michelle D, and then, vote. So, ganun lang siya. Ganun lang siya kadali. So, kapag hindi ka pa masyadong gamay sa paghalikot sa touch screen ng phone mo, ayan, slowly, you can do it slowly
but surely. Ayan. And hindi naman siya mahirap talaga sundan. Ayan, yung instructions. So, nakapaskil yan yung instructions. And, i-ano ko ulit yung instructions sa comment section para makita nyo. Okay? Yan. And, wag mag-ingat kayo sa mga nakikiride on na scammers. One example, yung na-receive ko na bibigyan daw niya ako ng pera doon sa GCash kasi hindi daw niya alam mag-fund vote. Tapos may sinasabi siya na legit voter daw siya. So, anong pakialam ko kung legit voter ka? Edi gawin mong sarili mo. Tapos kapag yung binigay niyang pera, i-claim mo, ayun, meron daw kailangang bayaran na verification fee, OTP fee, tapos, ano pa ba, processing fee, mga ganon. So, instead na magre-receive ka ng pera, ikaw pala ang nawalan kasi may mga hinihinging requirements bago mumako yung pera. So, it's a scam. Kaya mag-ingat kayo sa scam. So, kapag may hindi ka kakilalang number na nagme-message sa'yo or hindi ka, meron nagme-message sa'yo sa messenger na hindi mo kilala na gusto ka daw bigyan ng pera sa GCash, ay nako, huwag kayong maniwala kasi scam yun. Anyway, let's keep on voting for Michelle D hanggang matapos ang Miss Universe. Meron pang 1 week. Yeah, sa November 19 yung finals, but I'm not sure kung kailan mag-i-end yung fan vote. Baka siguro sa preliminary mag-i-end yung fan vote. Kaya, fingers crossed and huwag tayong titigil sa pagsuporta sa bayanihan. Kaya, huwag titigil sa bayanihan, keep on voting, and kalampagin na ang mga artista. O, di ba? So, simulan na natin ang pagkakalampag para mapansin and eventually, makakatulong ito sa number of votes. And yung pinaka-highest na vote, siya yung automatically na makakwalify sa top 20. Okay, so hoping for the best. Thank you. Sana may natutunan kayo dito sa video. And I hope na suportahan nyo pa rin ako kahit natapos na ang Miss Universe para sa mga non-pageant reactions o kaya sa mga vlogs natin. Okay, so thank you guys. Have a nice day.